all-time high in the first week of July. Ang mga showbiz update na always up to date. Let's fall in line for every top showbiz headline. Number 1, last July 1, ang chika on the go ni Jerry Ocampo. Governor Vilma Santos gusto nang magkaapo kay Luis Manzano. Ilang years na lang at senior citizen na raw ang star for all seasons. Kaya ang kanyang wish, magkaapo na kay Luis. Pagbigyan mo na ang mami mo, Luis Manzano. Ilang seasons pa ba ang hihintayin ng star for all seasons bago magkaroon ng apo sa'yo? Itanong na rin kay Jenilyn Mercado. Oh! Mala power of 2 ang chika last July 2 na pampuelta ni Wally Peralta. Derek Ramsey, wish buhay sa bagong pag-ibig. Sa sobrang pagmamahal ng kapatid actor sa kanyang action seryeng Undercover, ginagawa niya raw ang lahat ng matitinding stunts at eksena ng buong puso at walang karekla-reklamo. Si Derek Ramsey. Derek from the heart. Kung mag-work, si Derek. Correct! Chikang matindi ang lumabas last July 3 na dala-dala ni Beth Helena. Willie Revillame, mauudlot ang pamamahinga sa showbiz? Nag-usap na raw ang kapatid host at ang TV5 president na si Atty. Noel Lorenzana. Iniisip tuloy ng marami, baka maantala raw ang pamamahinga ni Kuya Willie sa showbiz. Dahil dito, bigyan ng jacket, bigyan ng racket, at bakit? Kung tuloy-tuloy ang racket ni Kuya Willie, maraming mabibigyan ng jacket na Willie. Knocking on your door last July 4 ang chikang For You to Know ni Fondy Soriano. Chris Aquino, naghahanap din ng gwapong foreigner para ipagyabang kay James Yap. Sa gitna ng mga sunod-sunod na Instagram photos na ipinupost ng kanyang ex-husband with his Filipina-Italian girlfriend, iniintriga ang Actress TV host kung maghahanap din daw ba siya ng foreigner boyfriend para ipantapat dito. Knowing Chris, papatol ba naman siya sa chismis? In the first place, Chris, sis ba ito para kay Chris? Sis, kung di nyo matiis, ask na lang ang dating misis. Give me 5 para sa chikang lumabas last July 5 at sumasa inyo si Ann Venancio. JM De Guzman, nag-back out bilang San Pedro Calungsod. Due to health reasons ang ibinigay na dahilan ng ama ng young actor sa pag-withdraw ng anak para sa entry nito sa 39th Metro Manila Film Festival. Ayaw daw kasi niyang mag-suffer ang production dahil sa matinding pinagdadaanan ng kanyang anak. JM De Guzman, you are the man. What you just did is a mark of professionalism. At least, alam mo kung ano ang maaaring maging epekto ng pinagdaraanan mo. Mismo! This is just the start and we just can't stop. These were the headlines from the week that was. And there are more headlines coming your way. All the way. Kaya tutok lang to keep you updated. Maraming mga kaibigan ang nagbigay po ng kanya-kanyang pahayag sa pinagdadaanan ng kapamilya actor na si JM De Guzman. Dalawa na nga rito ang malapit sa kanya na sina Jessie Mendiola at Jay Cuenca. Ang mainit na kwento, tutukan po natin. Lahat titiisin, lahat kakayanin, ibibigay para sa'yo. The Big Showbiz Battle, laban kung laban. Jessie Mendiola nagbigay ng mensahe para kay JM De Guzman. Sa mga nakalipas na buwan, naging maugong ang espekulasyon tungkol sa di umano'y pagkalulong sa droga ng young actor na si JM De Guzman. Dahilan upang pansamantalang mamahinga ang binatang aktor sa limelight. At nitong nakaraang linggo, pumutok ang isang bagong balita sangkot si JM. Nakapagdesisyon na ang kanyang pamilya na ipasok na umano ang award-winning actor sa isang rehabilitation facility. Kaugnay ng bagong isyong ito tungkol kay JM, nakausap ng ang latest ang ex-girlfriend ng binata na si Jessie Mendiola. Oh, really? I didn't know about that. But I hope he gets well soon and he gets back on his feet really soon because he's a really good actor. I want him back also. Actually, a lot of people want him back. So a lot of people want him back. So I'm really excited if ever man makabalik siya. Feeling ko, ang dami niyang mapapakita, ang dami siyang ma-share. At sa pagkakataong din yon, buong tapang na ikinlaro ni Jessie ang intrigang siya raw ang di umanong dahilan sa drug addiction ng young actor. Ang latest, explosive, exclusive. I really can't comment about like that. Pero yung tungkol sa akin, hindi siya makarecover dahil sa akin. I don't think so. It's his decision. But I think he will recover soon kasi he's a very good actor, he's a very good person, and he has his family on his back, and a lot of people are waiting for him. Kagaya ni Jessie, nagpaabot din ng suporta ang isa pang katrabaho at itinuturing na kapatid sa industriya ni JM, ang aktor na si Jay Cuenca. I hope he's okay. That's the most I can say. I mean, he's a really good friend. Actually, sabay kami nag-artista niyan, and I'll be praying for him, and I really hope na
when everything is said and done, he comes back into show business because he's a wonderful actor. Samantala sa puntong iyon, hinarap din ni Jake ang higanting kontrobersiya laban sa kanya, isyong may kinalaman sa kanyang kontrobersyal na pelikulang Lihis. Di umano'y nagduda raw ang aktor sa kanyang sexualidad. Ito'y matapos kunan ang masiselang eksena nila ni Joe M. Bascon sa pelikula, Ang Laban Kung Labang, kontrabuelta ng controversial actor, exclusive. Joem, alam na namin gagawin namin yon. Inalok pa lang sa amin yung pelikula. Brief na kami ni Direk Joel Lamangan na marami kaming gagawin na ganong klaseng eksena. At ayun, tulad naman ng sinabi ko sa press con, komportable ako sa sexualidad ko. I didn't question anything. And yung pyesa lang kasi napakaganda. Once in a lifetime to work with Direk Joel and Ricky Lee. And like I said, I told you, I'm ready to do different things. I think I'm ready to portray a lot of challenging roles. And parang I feel like I have the tools already. So this is one of them. Mas marami pang mainit na issue ang hahatid sa pagbabalik ng Ang Latest! Susunod, Star for All Seasons, Vilma Santos Recto, magsasalita na. Tapatan nila ng superstar Nora Honor, matutuldokan na nga ba ang kasagutan? Tutukan sa pagbabalik ng Ang Latest Updated.